Hello mga kachika! Ako nga pala si Lay, ang inyong kachikahan dito sa Milan, Italy. Kung bago ka sa channel ko, please like and subscribe para sa mga ibang topic na pwede kong i-share sa inyo about dito sa pamumuhay sa Italia. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa things you need to know before working abroad, particularly here in Italy. So, bakit nga ba dito sa Italy? Kasi dito, madaming gustong makapunta at madami rin akong nababasa ng mga nagko-comments na mga kababayan natin kung papaano makapunta dito, kung ano ba yung mga trabaho na pwede nilang pasukan dito, ano ba yung buhay dito, paano ba mag-apply dito. So, yung mga alam ko ay isi-share ko sa inyo. So, unang-una, ano ba yung dapat nyong malaman kung gusto niyo talagang magtrabaho dito sa Italy? So, unang-una, language. So, alam naman natin na dito, Italian language. So, pag-aralan yung mabuti yan dahil isa yan sa pinakakailangan yung matutunan dito. Dahil hindi lahat ng Italyano ay marunong mag-English, especially yung medyo mga oldies, yung medyo matatanda dito na Italyano ay hindi marunong mag-English. At mostly, yun din yung kanilang requirements kung papasok ka sa trabaho dito. Kasi syempre, yung mga kausap mo, Italyano, so paano kayo magkakaintindihan kung hindi ka marunong man lang ng basic Italian language? So, bago pa lang kayo pumunta dito, kahit papaano magbasa-basa na kayo, mag-aral na kayo sa YouTube ng mga basic Italian language, kahit man lang yung mga greetings, yan, pag-aralan nyo yan. Sobrang importante na matutunan nyo yung kanilang lengguwahe para makasabay kayo sa pamumuhay dito. So, ano ba yung number 2? Possible na trabaho dito. So, syempre, unang-una na, kung dito ka magtatrabaho, ang pinakamadaming nagtatrabahong Pilipino dito ay sa bahay. So, ano ba yung trabaho sa bahay? Parang cleaner, ayan, para tayong mga housemaid. Yan. So, dito may tinatawag na part-time, full-time. So, pwede ka ditong mag-part-time ng halimbawa 4 hours, 5 hours, maglilinis ka lang ng bahay, mag-organize ka lang ng bahay nila. Meron namang full-time na may mga kasamang bata, so mag-aalaga ka rin ng bata or mas mahaba yung oras mo dun sa bahay ng iyong employer. So, aside sa trabaho sa bahay, pwede ka ring magtrabaho sa mga hotel, sa restaurant, depende sa skills mo kung ano yung kaya mo, sa warehouse, sa mga factory. Madaming trabaho dito, kaya lang, ang pinaka-importante talaga para makapasok kayo sa trabaho na yan ay mag-aral kayo ng lengguwahe nila. Paulit-ulit lang, te. So, kasi talagang yun ang kailangan nyo. Madaming opportunity dito sa Italy, basta masipag ka lang at hindi ka mapili sa trabaho mo. And of course, syempre, kung gusto mo talagang mamuhay dito, kailangan mo ring malaman ang cost of living dito sa Italy. So, dito sa Milan, ang cost of living, syempre, mas mahal dahil nasa sentro tayo. So, kung nasa probinsya ka, mas medyo mura ang bilihin. Pero ang pinaka number 1 na mahal dito ay ang pag-upa sa bahay. So, depende sa location, depende sa laki, at syempre, depende rin kung malapit ka sa mga sakayan katulad ng mga metro station. So, siguro mas maganda kung ibang topic natin yung cost of living dahil masyadong mahaba-haba yung topic natin dyan sa cost of living. So, siguro bibigyan ko na lang siya ng ibang vlog. Okay, so, kailangan din dito, number 4, call a friend or call a relative. So, ayan, papasok na ang ating mga friendship. So, dapat dito, kung meron kang kakilala o kaya ay kamag-anak na pwedeng mag-sponsor sa'yo habang naghahanap ka pa lang ng trabaho, mas maganda kasi dito,
syempre mahirap mamuhay kung wala kang kakilala dito kasi yung mga kakilala mo yung magre-recommend sa'yo para maipasok ka sa trabaho. Kasi sa totoo lang, dito sa Italy, by recommendation yung mga trabaho. Halimbawa, ako may amo ko, naghanap yung kaibigan niya, sa'kin muna siya magtatanong and ako yung magre-recommend. Pero minsan kasi kapagka walang recommendation, ay medyo mahirap din makapasok sa trabaho. Kaya dito kung may tutulong sa'yo na mga kamag-anak mo and especially kung kukupkupin ka din nila dahil kung pupunta ka dito, siyempre kailangan mo ng bahay na matutuluyan. Unang-una, wala ka pang trabaho, kailangan makapaghanap ka muna ng trabaho. And siyempre kailangan may budget ka rin sa mga first 3 months mo dito sa Italia kasi hindi rin naman din gano'n kadali na makahanap ng trabaho dito, lalo na kung undocumented ka. So, bibigyan ko din ng ibang topic kapagka undocumented ka. So, ano ba yung mga puwedeng maging trabaho mo, ano ba yung mga pros and cons ng undocumented na OFW dito. So, dito sa Italia, madaming stranghero, madaming strangers. Kumbaga, madami ring mga undocumented dito sa Italy dahil hindi gano'n kahigpit yung government nila pagdating sa mga undocumented strangers dito. So, yun lang ang mashe-share ko sa araw na 'to. So, I hope may matutunan kayo. So, kung may mga questions kayo and tanong about dito, sa buhay dito, or gusto nyong pag-usapan, just comment down below and sasagutin natin yan. So, bye for now. Don't forget to like and share. Bye! God bless us all.